Nagbabasura ng defense team ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, natanggap na ba ng Senado ang kopya ng petisyon? Jiggy, alam mo, nandito ako sa 6th floor ng Senado kung saan narito nga yung opisina ng Clerk of Court. At yung sa dulo, kung makikita ninyo, ay nagkumpulan na yung mga miyembro. Biro mo po ito po, 16 na abogado ni Sara. Nagpulong-pulong para ibasura. Grabe, no? Grabe po. Biro mo, sinasabi nila bloodbath, naging bluff bath. Nasaan yung bloodbath? Nasaan yung bloodbath? Aling Tess, maraming salamat, Aling Tess. Nasaan po yung bloodbath? 16 na abogado. Kailangan ba ganong kadami? Hindi po, kung inosente ka, kahit wala kang abogado, pero kailangan eh. Pero 16, kagaguhan yan. Ang 16 na abogado po, sign of guilt yan. Sign of guilt na yan kung 16 ang abogado mo. Diba? Kasi nga, may tinatago eh. Diba? Ayaw niyang mabuksan ang bakod niya. Kaya binabakudan siya ng 16 na abogado. Tapos, magagaling na abogado ang gusto lang i-dismiss. Alam nyo, yan ang problema. Mamaya tatalakayin natin. Unahin muna natin to. ng media, lalo na yung ating mga cameramen, at naghihintay pa rin tayo hanggang sa mga oras na ito dahil sa opisina ng Clerk of Court o ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug, dapat ibibigay yung kopya ng sagot ni VP Sara doon sa writ of summons na ipinadala ng impeachment court. But until now, 5:45 p.m., hindi pa dumarating dito yung kanyang kinatawan. Hindi natin alam kung messenger ba yan o abogado ang maghahain dito, but nakakuha na kasi tayo ng impormasyon na nauna nang bigyan ng kopya ng sagot ni VP Sara ang Kamara. At doon sa very limited na portions ng 34-page na document na nakita natin, tama ka, hinihiling nga ng kanyang kampo na ipa-dismiss o ipabasura ang impeachment complaint laban. Kala ko ba bloodbath? Nasaan ang katapang, Sara? Nasaan ang yabang? Pakitaan mo kami ng yabang. Di ba? Bakit kailangan ngarangin? Di ba? Oh, bakit mo kailangan ngarangin? Kung may bloodbath tayo, diretso natin to. Bakit dinaharang mo? Ipadiretso mo. Mahiya ka sa mga DDS. Mahiya ka sa troll farm mo. Ang laki na nagagastos mo. Oh. Naging bluff bat. Alam mo ba yung bluff bat? Puro katatawanan. Oh. Tama. 16 na abogado plus 18 na senador, 34 ang nakabackup sa'yo. Ano pa? Meron pang parating na 20th Congress, Marcoleta, Villar. Ang daming parating para sa'yo. Bakit pinaparang mo? Ipadiretso mo. Oh. Tapos sasabihin ng mga DDS, tayo pa daw ang umiiyak. Tayo pa daw na sumusuporta sa administrasyon ng umiiyak. Sino ba yung umiiyak ngayon? Alam ko yung umiiyak, yung hinaharang ang impeachment. Diba? Alam ko ganun yung umiiyak. Kasi ang umiiyak po, ayaw po ipabuksan ng impeachment dahil may kaba at takot. Ano yung kaba at takot? Ang kaba at takot ay namumutawi na sa kanyang puso at kaisipan. Ano ang namumutawi sa kanyang puso at kaisipan? Ang kaba at takot. Ano po ba ang kaba at takot? Ikaw ay nangangamba na baka malaman ng tao ang tinatago mo. Ano ba ang tinatago ng babaeng ito?
Tinatago nito ang matagal nating hinahanap na pera ng taong bayan. Diba? Oh. Bloodbath. Gusto ko matuloy ang impeachment, bloodbath. Pero siya ang unang nag-file sa Supreme Court. Sinundan ng 16 na abogado na kinuha lang para harangin. Alam nyo, sa 16 na abogado, napakabobo nyo. Sorry talaga. Hindi nyo man lang pinayuan si Sara na hindi nyo pwedeng harangin ito. Natural na may experience na kayo sa pag-aabogasya, naturalmente na meron na kayong impeachment experience, ang ipapayo nyo pag harangin, hindi ituloy. Sa tingin nyo ganun kadali to? Sa tingin nyo manalo kayo sa emosyon yung hindi ituloy, anong mangyayari? Sige nga, anong mangyayari? Sige nga. Matindi mangyayari. Dahil ang taong bayan nag-aangad na ng katotohanan. Ang taong bayan hinahanap na ang pera nila na ayaw i-explain ng impaktitang jablita. Diba? Mami Chris Rose, ano to? Naruto. Search mo Akatsuki. Naruto-kun. Diba? Sa tingin nyo, iiwan nyo tong nakahang? Impeach official ng Congress, then dismiss? Ganon? So, impeach official ng Congress, then dismiss. Paano yung hustisya ng taong bayan? Paano namin malalaman yung pera namin? Paano malalaman ng mga estudyante na nawalang ya ang kinabukasan nila? Sige nga. Ayun lang ay maipapayo nyo sa impaktitang jablitan yung kliyente? Ha? Sa Vice Presidente. At mayan dito sa hiling na ipabasura, no, ano daw yung basihan nila dito sa kahilingan na to? Jiggy, again very limited yung nakuha nating copy kasi kahit yan maipasa dito sa Senado, hindi pa rin tayo makakakuha ng buong kopya dahil ira-route muna yan mula sa Senate President hanggang sa lahat ng senador. But doon sa nakita kong dokumento, isa sa mga grounds ay yung void ab initio o void from the beginning. Ibig sabihin, ang sinasabi ng depensa ay wala itong visa simula pa nung umpisa. Yan ay dahil nag-violate daw o lumabag itong prosecution o yung naghain ng impeachment complaint. So sa sinasabing 1-year bar rule o dapat isang impeachment complaint. So, ganun nyo lang i-conclude to? Dahil 1-year ban? Ganun lang? Ayun lang yung pinaka pananaw nyo dito? Dahil sa 1-year ban? Ganun lang kababaw i-explain nyo sa taong bayan yan? Ha? Ganun lang kababaw? Di ba in-explain na nga natin na hindi basta-basta tumatanggap ng impeachment? Dahil matutulad tayo kay Gloria Arroyo na kung saan may kasabwat siyang congressman na nagpa-file ng impeachment sa kanya every year. Para buong whole year, hindi po siya ma-file ng impeachment. Pinag-aralan maigi, binusisi yan ng Kongreso. Dahil hindi po basta-basta na tumatanggap ng impeachment. Kailangan po kung magpa-file sila ng impeachment, hindi sila mapapahiya. Dahil sila rin ang magre-represent niyan sa Senado. So pinag-aralan maigi yan ng mga congressman. at hindi nila hayaan na ang impeachment na tatayuan nila ay mabubuwal. Yan po yun. Hindi po yan sa 1-year rule. Pinagsama-sama yan kaya nga nabuong ang 7 sala ng magnanakaw. Diba? Tapos, ganyang kababaw ang bibigay ng mga lawyer ni Sara? Ano yan?
Lokohan? Ang inahain sa isang impeachment officer. Ayos, pare ka mandag, no? Yun yung nakita natin na so far. Isa sa mga grounds, hindi ko alam kung meron pang ibang mga sumunod para ipa-dismiss itong impeachment complaint na ito, JD. At may hanggang anong oras pwedeng hintayin dyan yung dokumento na inaabangan? Hanggang alas 7 lang ng gabi, JD. So, 5:47, barely more than an hour na lang yung hinihintay. Pero ang sinasabi... Kasi po, ang nangyari dyan, ito, pakinggan nyo to, ito. Tago lang natin. Ito po ang mangyayari dyan. Ito po ang nangyari. Pakinggan nyo to. Sa Senate Impeachment Court. Nakaabang doon si Hannity para sa kanyang live agenda report. Hannah, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pinky, bago pa mag 6 p.m. kanina, officially na-receive na ng Senate Clerk of Court ang response or reply ni Vice President Sara Duterte doon sa hinaing summons sa kanya nitong nakaraang linggo. At malinaw yung posisyon ni VP Sara, no, hindi raw valid yung ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. At ang kitawag doon sa isinumiting sagot ng kanyang kampo ay ang answer ad cotelem. Ibig sabihin, ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, sumasagot siya sa summons ng Senado out of caution. Hindi pa rin niya kinikilala yung jurisdiction ng Senate Impeachment Court. Ang una dyan ay void ab initio. Ayon doon sa sagot niya, Kita mo yan lang itatapat sa atin ni Sara. Bloodbath. Putik na bloodbath yan, paatras rin. Ano yan? Ano yan? dapat daw i-dismiss agad yung ika-4 na complaint kasi labag daw ito doon sa 1-year bar rule na may kaugnayan doon sa 3 impeachment complaint na una nang naihain ng Kamara nitong nakaraang taon at matatandaan Alam natin. nyo, napakabobo ng galawan na yan. Wala kayong magagawa. Si Romualdez ang namumuno sa speaker. Ano ba kayo? Pwede mag-testify si Romualdez dyan. Bobo nyo. Ang bobo-bobo nyo, no? Yung 1 year na yan, sa isang statement ni speaker, tapos yan. Oh. Sa isang statement ni Speaker Romualdez, tapos yang agam-agam nyo. Bakit? House ay may sariling rules. At ang rules na yon, si Speaker ang may mandato. Hindi pwedeng makailam ang Senado. Kapag sinabi ni Speaker na hindi nag-violate, wala na kayong magagawa. Abo kayo. Basic. Oh. Basic. Kahit saan pa kayo umano, tumakbo, kahit sa Supreme Court kayo tumakbo, pag sinabi ni Speaker, walang binayolate sa impeachment, tinabla ko yung 3. Oh, anong gagawin niyo? Alang naman talongin niyo si Speaker, pwede mo bang patunayan? Gaganunin mo, si Escudero nga, napakaangas. Sasabihin niya lang yun. Oh. In my house rules, sasabihin ni Speaker dyan. Oh. Walang na-violate na impeachment complaint. Pinagsama-sama ko. Anong, kukontrahin nyo si Speaker, Senado? Hindi nyo ba kukontra? Dahil parehas kayo ng power. 50-50 kayo, equal kayo. Co-equal body kayo. Oh. Pinatatagal nyo pa eh. Pag nagsalita si Speaker dito, tapos na lahat ang agam-agam nyo. Dahil siya yung pumirma ng impeachment eh. Oh. Oh. Pwede bang magduda yung Senado? Wala kang gagawin doon. Escudero at mga Senado na mangmang. Hindi nyo pwedeng questionin si Speaker. Siya ang may hawak ng Kongreso. At siya ang pumirma doon. Pag sinabi niya na walang nilabag ang impeachment, oh, tapos na kayo. Tuloy tayo. Nitong February 5 ay itong 4th impeachment complaint ang nakarating o naitransmit mula House of Representatives papunta dito sa Senado. At yung pangalawa na posisyon ng kampo ni VP Sara ay wala raw sufficient form o substance itong hinaing impeachment complaint. In the defense panel's terms, no, or words, it is nothing more than a scrap of
paper. At matatandaan natin na humaharap sa 7 articles of impeachment si VP Sara, kasama dyan yung culpable violation of the Constitution at graft and corruption. And pangatlo, Pinky, sinama nila doon sa kanilang posisyon yung nangyari sa pag-convene ng impeachment court nitong June 10 dahil sinabi nila na may lack of jurisdiction daw dahil for them, bakit magpapatawag ng trial kung hindi naman daw ito valid from the start. And they also cited the return of the impeachment articles mula dito sa Senate. Pero mo doon yung pagbabasihan, doon lang sa impeachment complaint. Putik, dumaan to sa lahat ng committee hearing. Dumaan to sa good governance. Dumaan to sa scrutinize ng budget ng OBP at DepEd. Babasihan nyo lang sa not valid impeachment complaint. Sino niloloko nyo? Sino niloloko nyo doon? Ha? Sino niloloko nyo doon? Okay sana kung yung Vice President nakikipag-coordinate sa mga hearing. Walang problema. Hindi. Meron siyang hearing nasa Calaguas Island. Diba? Meron siyang hearing na masyal sa Calaguas Island. Meron siyang hearing umattend pero ayaw mag-oath. Sa tingin nyo, malalampasan nyo yung ganon? Lalampas tayo sa ganon? Ganon lang? Ha? Ganon lang? Sa tingin nyo, absuelto na kayo sa ganon nyo? Sabi ko sa inyo, kahit bumaliktad ang mundo, nanalo kayo na not valid ang impeachment. Sa tingin nyo, lampas na yan sa tao? Tapos yan sa taong bayan? May missing eh. Yung missing, yung pera ng taong bayan, paano mabibigyan ng hustisya yon? Kaya nga ginawa yung impeachment complaint para litisin kung nasaan ang pagkakasala. Nalitis ba pag binaligtad nyo yung void the wall? Di ba? Na void ang impeachment? Hindi. Tapos babanatan pa ni Ombudsman na pinail niya para magkaroon ng no probable cause. Alam namin ang nangyayari. Di ba? Oh. Kasi kung manalo man tayo dito, mga karayuma ko, kung manalo man tayo dito na ipupurso ang impeachment, babanat naman si Ombudsman. Bibigyan niya ng early resolution yan. Ano yung early resolution niya? No probable cause. At yung no probable cause, gagamitin na naman na ito na naman ang depensa, babanat na naman. As per Ombudsman, this impeachment complaint have no probable cause. Gagamitin nila ang no probable cause ni Martires. Alam namin ang gagawin nyo. Ha? Alam namin. Ha? Hindi nyo kami malalanse. Asan ang pera namin, Sara? Ha? Punta doon sa House of Representatives na nangyari nga noong June 10. And also, lastly, ay ang pang-apat, no due process dahil para sa kanila, na-violate daw itong right ni VP Sara at wala raw siyang pagkakataong maipagtanggol yung kanyang sarili bago pa man sinulong sa Senado yung impeachment complaint. Pinky. Hana, so Sabi niya daw, alam mo, miski ordinaryong tao, masasagot yung iniiling neto ni Impactita Diablita Sara. Bakit? Hindi niya daw maipagtatanggol ang kanyang sarili. Doon pa lang talo na eh. Bakit? Dumaan tayo sa hearing na halos 5 beses, if I'm not mistaken, na hindi niya pinuntahan. Ano ba yung hearing, Sara? Doon ka ini-scrutinize. Yun ay public hearing para sabihin mo sa taong bayan saan mo pinunta ang pera mo. Pero anong ginawa mo? Hindi mo binigyan ng tsansa yung sarili mong magpaliwanag. Hindi mo binigyan ng tsansa yung sarili mong magpaliwanag. Anong sabi mo? Ano ba yung sinasabi niya? I forgo this to the 2025 yung paulit-ulit niya. Sinabi mo ganon. Pinagpapaliwanag ka, ginago mo. Inulit-ulit mo yung sagot mo. I forgo the blah 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 the budget of the OBP blah 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 blue. Oh. Binigyan ka ng chance magpaliwanag. Pero ginago mo ang Kongreso.
Umulit ka ng umulit ng sagot. Sinong tinatanga mo? She may not like, I answer. She minute ka ng ina mo. Hi friends and not friends and not friends. She may not like, she may not like. Diba? Binigyan ka ng chance. Ayaw mo mag-out. Nasa kalagwas ka. Pinatay mo si Gina Acosta. Pinatay mo si Sulaika. Oh. Sariling empleyado mo, pinatay mo. Si Gina Acosta, patay. Oh. Parang nakatulong pa doon sa cause ng defense yung pag-return to sender. Yan ginawa na. ng impeachment court o ng mga senador ng kanilang hingin sa House Prosecution Panel or sa House nga na i-certify, number one, na hindi violate itong one-year rule at the second one is na makakatawid itong kanilang final na impeachment complaint rather from the 19th to the 20th Congress. Pinky, katunayan yan din yung sinabi ni outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel na tila in favor pa ito doon sa kampo ng defense o ni VP Sara dahil kung tinanong na lang daw sana ng Senate Impeachment Court itong prosecution sa tungkol doon sa pag-violate umano ng one-year ban rule dahil matatandaan natin yan yung isa sa mga kondisyon ng pagbalik nung Ayan ang problema po natin ngayon. Ang kabobohan ng 18 senador. Kailangan po natin talagang singilin tong 18 na to. Bakit? Pagkatapos po kasi niyan, baka gawin pa ng depensa po ay yung resolusyon ng 18 senador. Kita nyo? Sila mismo ang nag-abogado. Sabi nga ni Pinky Web, nakatulong pa yung remand. Kasi ayan po yung dapat, tingnan nyo ha, ayan po dapat ang galawan ng defense. Pero pansin nyo, yung defense, tinulungan ng 18 senador. Bakit kamo? Binigyan nila ng idea ang defense. Kaya, ayan ang final ng defense. Kasi nga po, etong 18 senador, yun ang ininitiate nila. Yan ang problema natin. Nagdesisyon sila as a court na i-remand. Sila mismo ang lumabag sa saligang batas na ngayon sasakyan ngayon yan ng depensa. Diba? Ganong kaog. Naku po. Ganon tayo tinangan ng 18 senador. As a impeachment court, nagdesisyon sila ng mosyon na pinutrektahan si Sara. Niremand nila. Nasabi nga ni Coco Pimentel, pwede mong tanungin, sabi ni Widjat Calian, pwede mong tanungin, sabi ni Grace po, Nancy Binay, Risa Ontiveros, pwede mong tanungin yan kapag nagkaroon tayo ng trial proper. Pero ang mga senador po, ginawang mosyon. Ginawa pa po nilang mosyon. Hindi na lang po debatable o yung nandun na sila sa trial proper na ganun din naman. Kita nyo, ganun din naman po ang ginawa netong 16 na senador ni Sara. Pinapa-invalid ang impeachment. Parehas lang ng senador. Maganda lang pakinggan sa kanila, remand. Para sa utak nating ordinaryong Pilipino, niloloko nila tayo na tuloy pa yung impeachment pero ang totoong tukoy nila
i-dismiss na. Kasi po, pag narinig nyo po ang salitang dismiss, sabi nga ni Cayetano, baka sinasabi ni Senator Bato, i-remand. Kasi pag narinig nyo po yung salitang dismiss, talagang mapapataas ka ng kilay. Pero pag narinig mo yung salitang remand, putek, okay. Yan po tayo inuogag ng mga senator na to. Binigyan nila. Pinotektahan nila si Sara Duterte. Hindi nyo pwedeng itanggi yan. Dahil wala pa tayo sa trial proper. Kaka-convene nyo lang, ni-remand nyo na yan din ang ginagawa ngayon ng depensa. Na hinaharang nila ang legalities ng impeachment. Ganun din ang sistemang ginawa ng 18 senador. Ni-remand nila para patunayan na na legal ang impeachment. Same lang. Iba lang ng word na ginamit, mga ulupong. So 34 ang sumisigaw, 16 na abogado, 18 abogadong senador. 34. 34. Kasama po, kasama po mismong hurado ng Senado. Sumisigaw na wag ituloy ang impeachment. Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Anong klaseng senador meron tayo ngayon? Ganyan ba ang nasusulat sa konstitusyon? Protektahan mo ang isang politiko at hindi taong bayan? Biro mo 34 kayong nagngangalngal. Subukan nyong patayin, yung taong bayan, nanggagalaiti na. Isang move na lang ang iniintay ng taong bayan. Marinig namin na hindi tuloy ang impeachment, tuloy sa kalsada yan. Diretso. Impeachment articles sa Kamara, sana walang mangyayaring ganito at hindi magagamit ng defense itong punto nila na 18-5 na boto ng Senator Judges noong June 10. So, we've yet to confirm that sa Maaaring gamitin ng 18-5 na boto. Hindi pa tapos ang depensa dyan. Anong gagawin nila? Magmumosyon na naman yan. Kung sakaling marisolba itong valid, invalid, magmumosyon na naman yan depensa. Anong mumosyon yan? As per impeachment court, the court orders and vote for 18-5. Papatalakay nila yan. Delay na naman tayo. Sabi ko sa inyo, magtiwala kayo. Dahil yan sa kamangmangan ng 18 senador. Sabi ko sa inyo, magtiwala kayo. Ganyan na naman, babanat na naman ang depensa. Kasi nagka-resolusyon yung nagkamusyon yung mismong korte. Nagkamusyon mismo yung sariling korte. Ganun katanga tong mga to sa kampo ng defense o ni VP Sara dahil kung tinanong na lang daw sana ng Senate Impeachment Court itong prosecution sa tungkol doon sa pag-violate umano ng 1-year ban rule dahil matatandaan natin yan yung isa sa mga kondisyon ng pagbalik ng impeachment articles sa Kamara, sana walang mangyayaring ganito at hindi magagamit ng defense itong punto nila na 18-5 na boto ng Senator Judges noong June 10. So we've yet to confirm that sa panig ng depensa o ni VP Sara kung talaga bang nakatulong sa kanila, pero obviously on the paper itself, on the answer ad cautelam itself, it says na ginamit nila itong allegation na ito, affirmative allegation as they put it in paper, na kasama yung 18-5 na boto doon sa dahilan para masabi o makwestiyon yung jurisdiction ng Senate Impeachment Court. Parang gano'n na nga lumalabas, Hana. At para lang malinaw, itong ad cautelam, yung proceed, parang lumalabas ang ibig sabihin with caution. Hindi ba noong sila'y nag-submit ng kanilang appearance, yung defense team ni Vice President Sara Duterte, 16 sila, ay meron ding ad cautelam?
Yes, Pinky. Actually, na-mention yan kanina ni Senate Secretary Bantugno. Sabi niya, kasi tinanong natin, ano ba yung difference nung answer ad cotelem doon sa motion to dismiss? And you're right, no, as we can recall, nauna nang nag-file ng entry of appearance ad cotelem itong 16-man defense panel ni VP Sara. At sabi ni nauna nang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tunggol na kapag sinabing ad cotelem, out of caution dahil nga para sa kanya, meron pa kasing nakabinbin na petisyon sa Korte Suprema kung saan ganun din yung punto ni VP Sara, no, na she seeks to nullify the impeachment trial against her and the impeachment complaint rather. And also, yun yung dahilan kaya nag-enter sila with caution dito sa Senate Impeachment Court. So it means na they are following the rules ng Senate Impeachment Court but obviously with reservations or with caution. Yung katulad nga ng sinabi mo Oo, kanina. Pinky. parang it appears very consistent, Hannah, just to go back to what you said at para mabalikan din natin yung mga pangyayari. Nung February pa ata sila nag-file yung defense team ni VP Sara nitong supposedly paglabag, allegedly, ng 1-year ban. Pagkatapos ito din, nandyan sa kanilang Ayan po ha, ayan po ang bloodbath natin. Ang bloodbath po natin, ayan po ang nangyari. Okay? Yan po ang bloodbath. Diba? Kaduwagan. Takot na takot mabuksan ang mga bangko. Takot na takot malaman saan dinala ang pera ng taong bayan. Palakpakan naman natin si Sara. Parang tanga lang. Kasi po, kung talagang inosente, ituloy mo, ang yabang mo eh. Gusto kong mag-impeachment kasi I want to have a bloodbath and gusto kong patunayan na ang sarili ko na ako impacta Jablita. Who is this stupid guy? Stupid guy. Stupid guy.